Jeremiah chapter 8 verse 4 to 5 na pinamagatan ni Kuya Jeril na clinging to healing. Kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron tayong kailangang bitawan. Pag ikaw ay nakahawak sa isang lubid, maaring ikaw ay masugatan. Naalala ko yung isang kwento, mga kapatid, na merong isang mountaineer na umaakyat ng mga bundok. So marami silang umaakyat at siya na lang yung huli na naiwan na umaakyat sa bundok. So yung ibang mga kasamahan niya ay nandoon na sa taluktok ng bundok. Nung time na nalaglag sila at natanggal yung kanyang tali, yung harness na nakatali sa kanya, siya ay bumulusok pababa. Nakahawak siya sa isang puno at sumigaw siya ng tulong sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung bundok na yon ay nagyayelo, nagkaroon pa ng ice storm. Lamig na lamig siya. At dahil inabot siya na ng gabi, nakahawak siya sa isang puno at hindi siya bumibitaw. Hindi niya makita yung kanyang babagsakan. Alam niyo kung anong ginawa niya, mga kapatid? Nanalangin siya sa Panginoon. Isang tinig mula sa langit ang kanyang narinig. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, "Anak, bumitaw ka." Hindi niya ginawa yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, magdamag siyang humawak doon sa isang punong kahoy. At alam niyo kung ano nangyari, mga kapatid? Dahil sa lamig ng panahon, siya ay nanigas sa lamig hanggang mag-umaga. Kinaumagahan, nakita siya ng kanyang mga kasamahan na nakasabit sa puno at hindi bumitaw at tigas na dahil sa lamig ng yelo. Alam niyo mga kapatid, isang dangkal na lang pala yung layo niya sa lupa. Dahil hindi siya bumitaw, ikinapahamak ng kanyang buhay. Mga kasalanan na ating ginagawa na hindi mo binitawan, darating ang panahon, maaaring ikamatay natin dahil sa hindi pakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano yung bagay na hinahawakan mo ngayon na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan? Bitawan mo na, kapatid. Amen po ba?